pagitan ng asul na manlalaro, bayani mula sa Belarus, Ramil. May nag-imbita bang sumali sa team kasama niya? Ibang manlalaro, inaanyayahan ang palakpakan sa mga red side player. Fashionista mula sa Thailand. Timpalon. Manlalaro mula sa magkabilang panig ay nasa lugar na. Ito na, timpalon. Pagkabigong matugunan ang mga kinakailangan sa timpang ng kompetisyon sa oras. Pagbawas ng 1 punto. IMI Legend World Fighting Championship, ang eksena ng 2016 na year-end finals. Ako si Tony, ako si Dong Jiantao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 70 kilo. Libreng pakikipaglaban sa sobrang labanan. Ang pulang manlalaro ay si Timpalong mula sa Thailand. Ang asul na manlalaro ay si Ramil mula sa Belarus. Nandito ang manlalaro ng red team na si Timpalong bago ang laro. Overweight kasi ako. 1 puntos ang ibinawas bago ang laro. Sa kasong ito, sa katunayan, ang pagkakaiba ng timbang sa pagitan ng dalawang partido ay medyo magkaiba. Bakit mo nasasabi yan? Kasi under normal circumstances, Ramil. Ito ang kategoryang 65 kilo. Ito ay isang leapfrog game, plus overweight ang kalaban. Ito ay hindi dapat maging isang pagkakaiba lamang sa antas. Kaya tinitignan namin ang taas kasama ang mga sukat ng katawan. Parang mas maliit si Ramil. Halika, Timpalon, dapat panatilihin ang iyong distansya. Patuloy na paggamit ng mga diskarte sa binti. Samantalahin ang mga binti. Pangatlong beses, pagkapasok. Ang galing ni Timpalon sa boxing. Walang pinagsisisihan. Patuloy na pag-atake. Naalala ko ang huling laro ng Lamir. Marami ring joint fixing tape na nakapulupot sa balikat ko. Pinsala sa mga kasukasuan. Naglalaro siya sa isang 4-man match sa Chengdu ng gabing iyon. Nasira ang hinlalaki, at saka hindi niya sinabi sa ahente niya. Tapos nakisali din siya, dahil pagkatapos umabante sa kompetisyon ng 4 na tao, dumalo sa ikalawang laro ng gabi. Tapos halos hindi niya ito ginamit. Nabali ang daliring ito at ang brasong ito. Tapos hinampas niya ako ng braso na nakapulupot sa balikat niya. Pagkatapos ay nagdulot ito ng matinding trauma. Hindi pa handa. Ito ay isang napakahusay na manlalaro. Sobrang tiyaga. Paano ang pagkatapos ng pinsala? Gusto kong tumama siya ng 67 kilo. Mas maganda lang sa 65. Huwag lang niyang hayaang malaglag ito ng husto. Mas madali sa ganitong paraan. Pero walang kalaban-laban. Tapos nabalitaan ko na kulang ang kwota sa 70 kilo. Nagboluntaryo lang siya at kailangang sumama. Pumasok bilang kapalit. Sa palagay ko ay maganda ang kalagayang nakikita ko ngayon. Hindi masama. Ang ritmo lang ng pagpasok sa isang tunggalian. Hindi pa nagsisimula. Ang pulang manlalaro ay may mahusay na kontrol sa distansya. Ang kanyang sweep kick, idiniin niya ang buong katawan sa katawan ni Ramil. Kaya kapag umusad si Ramil, kapag umuusad habang nakahawak sa mga binti ng iyong kalaban. Una, kailangan nating ayusin ang ating katawan na hindi balanse. Para makapasok, dagdag pa ang pagkakaiba ng timbang sa pagitan ng dalawang partido. Kaya Ramil, hanggang ngayon, kung gusto mong pumasok, hindi naman siguro ganoon kadali. Magtinginan kayo kanina. Pulang manlalaro, ang tuktok ng front hand ni Timpalon. Distansya, pagkapasok, tingnan ang pagtama ng tuhod. Napapanahon, tingnan mo itong si Ramil. Sa proseso ng pagyakap sa kanya, hindi man lang niya binalutan ang kamay niya. Umikot sa katawan ng ibang tao. Talagang hindi makagalaw. Tingnan natin pagkatapos makalapit si Ramil. Maaaring patuloy na gamitin ang kanyang kaliwang kamay upang gumawa ng tuloy-tuloy na flat hook. Ipinapakita nito na ang kanang kamay ay napapailalim pa rin sa ilang mga paghihilot. Hindi siya naghagis ng kanang kamay sa buong unang round. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ready?
Ngayon ang magkabilang panig ay pumasok sa ikalawang round. Napakabilis na hakbang ni Ramil at sinuntok gamit ang kanyang harapang kamay. Napakabilis ng high sweep ni Ramil. Ang pamamaraan ng binti na ito ay medyo malakas. Napigilan ni Ramil ang isang sweep kick mula sa kanyang kalaban at umasenso. Isang napakabilis na fronthand hook sa tiyan. Para sa akin, ito talaga ang kanang balikat ni Ramil ngayon. Sa pagpapatupad ng kanyang pangkalahatang taktika. Magdala ng maraming kahirapan, nakita namin na tuluyang nakapasok si Ramil. Ayon sa normal na proporsyon ng ganitong uri ng katawan, pagkatapos makapasok, dapat nabuksan ang kaliwa at kanang kamao. Lumalaban sa kombinasyong suntok, sa wakas ay nakapasok na kami. Huwag sayangin ang pagkakataon. Pero pagkapasok ni Ramil, maaari ka lamang umatake gamit ang iyong kaliwang kamay. Tignan mo, ngayon lumabas ang kanang kamay. Kaya ang hirap talagang panoorin siyang maglaro ng ganito. At paulit-ulit siyang inatake ng mabibigat at mabilis na sweeping kicks ng kanyang kalaban. Sweep kick elite. Ang player sa red side ay nakikipaglaban sa kanya sa gitna at mahabang distansya. Pagkatapos ay gumamit ng malalakas na binti. At pagkatapos ay patuloy na humampas. Halatang-halata ang taktikal na intensyon ng pulang manlalaro na si Timpalong. Mula sa distansyang ito, patuloy na isagawa ang sarili mong mabilis na mga sweep at sipa. Maglagay ng pressure sa mga kalaban. Maganda. Yumuko sa kaliwa at kanan. At talagang napakalakas ng kanyang leg skills bilang red player. Ang kaliwa at kanang mga binti ay nagsisilbing mga binti sa likod. At ang mabibigat na mga binti ay maaaring gamitin ng may kakayahang umangkot. Parehong ang kaliwa at kanang mga binti ay maaaring gumamit ng mahusay na lakas. Napakabata din ng Thai player na ito ngayon, 20 years old pa lang. Ngayon tignan natin. Ang isa ay magaling sa boxing, ang isa ay magaling gumamit ng mga binti. Pero ngayon magaling na ako sa boxing. Ang pagdiin ng hakbang-hakbang ng isang taong magaling gumamit ng kanyang mga binti. Sweep kick elite. Nakita namin ito ni Ramil, itong tadyang sa kaliwa. Kasama ang pamumula at pamamaga sa aking mga braso. Matapos ang sweeping kick ni Timpalon mula kanina, sinundan niya ito ng dalawang magkasunod na sweeping kicks. Tingnan ang braso ni Raffle, parang may bumababa. Sa pamamagitan ng pagganap na ito, ipinapakita nito na talagang napakabigat ang sweeping kick ni Timpalon. Sinipa itong Raffle, itong si Ramil, itong braso. Ang isang ito ay na-deform. Subconsciously, malakas siyang humampas mula sa likod. Ang anggulo ay napaka hindi komportable. Nararamdaman ko talaga siya. Hindi madali para kay Ramil. Huwag mo akong hakampasin ng backhand punches. Hindi pwede, dahil tuloy-tuloy ang pagwawalis at pagsipa ng kalaban. Sabik na sabik din siya. Ito rin ay isang hindi malay na aksyon. Ngunit ang aksyon na yon, sa sarili niya talaga, at dulot din ng malaking pinsala. Tingnan natin ang ikatlong round. Kaya ba niyang ituloy ang laban? May sugat sa balikat si Ramil. Maaari ba tayong magpatuloy sa laban? Gusto mo pa bang magpumilit? Magsisimula na ang laro. Sa ikalawang laro, ang kilos ni Rathor. Isang hindi malay na aksyon, na kumpirma. Ang hula ko ngayon lang, talagang nasugatan ang kanyang kanang balikat. At ang pinsala ay talagang malubha. Kita mo ngayon inilalagay niya ito, sariling kanang balikat. Ilagay ito sa harap na bahagi nito. Ilagay ang kaliwang kamay sa iyong malusog na braso. Bilang pangunahing panig ng pag-atake. Isang mabigat na suntok bilang backhand. Mukhang nakakainis. Kita mo pagkapasok, meron pa. Ang kaliwang kamay ay nakikipaglaban gamit ang isang kamay. At nakaharap noon ang mga kalaban na si Ramil. Hindi rin ito magandang bagay. Mayroon din siyang record na ito ng 72 laban. Actually, hindi ako nag-aalala kay Ramil ngayon. Masakit itong balikat dahil alam niyang baka masakit. Pagsusuri na nakakaapekto sa paggalaw ng kanang kamay na ito, ngunit ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para pigilan.
Matigas at mabilis na sweep kick ng kalaban. Saglit akong nag-aalala sa kaliwang kamay ni Ramil. Itong malusog na braso. Sisipain siya ng masama. Actually magaling na si Ramil. Ang nasugatan sa simula ay talagang sirang buto sa hinalaki ng kaliwang kamay ko. Ngayon talaga ang araw kung kailan ipaglalaban ni Ramil ang tiyaga ng pakikipaglaban ng bayan. Matingkad na ipinakita. Sa madaling salita, nasugatan talaga ang brasong kasalukuyang inaatake niya. Lalo akong nag-aalala tungkol sa kanyang pangalawang pinsala. Sa ganitong paraan, madaling bumuo ng naipon na peklat. Matapos maging talamak na peklat, ito ay maaaring maging isang lumang pinsala sa loob ng mahabang panahon. Sa katunayan, nagsimula lang kami sa mga taktika ni Ramil. Ang mga taktika ng unang laro at dalawang magkasunod na pag-atake gamit ang kanyang kaliwang kamay. Makikita natin yan. Kung hindi nasugatan ang kanang balikat ni Ramil. Sa tingin ko lumalabas ang kapangyarihan ng boxing. Magdudulot ito ng malaking suntok sa pulang manlalaro. Ang resulta ay maaaring ganap na naiba mula sa prosesong ito. Sweep kick ulit. Pero walang paraan na nasugatan na siya ng ganito. Pinili kong tumayo sa stage na ito. Tanggapin ang laban na ito. Kaya ano ang resulta nito? Naniniwala akong kailangan niyang tanggapin ito ng mahinahon. Isa pang suntok. Sa tuwing tinatamaan siya ng malakas ng kanang kamay. Lahat ako nag-aalala. I-announce ko sa susunod ang desisyon ng referee para sa laban na ito. Referee number 1, 28 laban sa 20. Referee no 2, 27 hanggang 30. Ang referee no 3 ay nakakuha ng 27 hanggang 20. Bilang karagdagan, ang aming manlalaro sa pulang bahagi ay magbabawas ng 1 puntos. Ang lahat ng mga referee sa laban na ito ay nagkakasunod. Kaya una sa lahat, ang unang boksingero. Siya ay isang Maori warrior mula sa New Zealand. Mag-asikaso tayo, John Kevin. Susunod. Malapit na kaming mag-imbita. Ang susunod na manlalaro na humarap sa kanya. Ang manlalarong ito ay mula sa Lithuania. Kilala bilang mabigat na artilerya sa boxing ring. Halika at bigyan kami ng isang buong palakpakan. Ang pulang manlalaro ay mula sa Lithuania. Julius. Huling eksena ng laban. Ako si Tony. Ako si Dong Jiantao. Ang larong ito ay isang walang kapantay na libreng pakikipaglaban na sobrang labanan. Ang pulang manlalaro ay si Julius mula sa Lithuania. Ang asul na manlalaro ay si John Kevin mula sa New Zealand. Ito ay isa pang mabigat na paghaharap sa pagitan ng malalaking lalaki. Ang magkabilang panid ay mga atleta na higit sa 100 kilo. Ang asul na manlalaro ay isang profesional na boksingero. Pero alam niya ang laro. Nais niyang labanan ang malayang tuntuning ito sa pakikipaglaban. Kaya nag-training siya ng 2 hanggang 3 buwan. Pagkatapos ay halika at sanayin ang iyong sariling pagsipa at pagtatanggol. Ang mga defensive skills na ito na humaharang sa mga sipa ng kalaban.
kahit na ang background ng pagsasanay ng blue boxing ay hindi malalim. Ngunit ang dalawang panid ay hindi pa naglalaban hanggang ngayon. Ang ganitong uri ng pag-atake sa boxing ay mas kapaki-pakinabang. Kailangan din nating pag-usapan ang isang pangunahing issue. Iyon ay, madalas kaming may ilang profesional na background sa pagsasanay sa boxing, sa isang libreng kompetisyon sa pakikipaglaban. Sa katunayan, kung hindi siya makagawa ng magandang kombinasyon, ang mga bentahe ng isang diskarte sa boxing ay hindi maaaring ganap na maipakita. Kasi noong boxing match mo, maaaring may ilang pagputitap o ilang malapit na paggalaw. Napakabawal sa mga libreng laban na kompetisyon. Ang mga gumagawa ng mga pagkilos na ito ay malamang na matalo ng kanilang mga kalaban. Ang paghawak sa tuhod o sa madaling salita, pagwawalis ng taas ng ulo. Tignan natin ngayon ang mga kasanayan sa boxing ng asul na manlalaro. Hindi niya ipinakita ang mga pakinabang na mayroon siya sa pamamagitan ng profesional na pagsasanay sa boxing na ito. Direktang bumagsak ang high sweep. Ito ay isang sapilitang countdown, habang ang manlalaro sa asul na bahagi ay sumipa ng mahinang sweep. Isang mataas na sweep ang sinalubong ng kanyang kalaban na si Julius. Diretso sa baba, isang manlalaro na may ganitong uri ng katawan, basta mataas ang tama ng ulo mo. Pagkahiga, mahirap na ulit tumayo. Nang bumagsak ang isang ito sa lupa, parang isang malaking puno na pinutol, bumagsak sa lupa. Ang heavyweight showdown na ito. Ngunit mayroon itong napakabilis na resulta. Ang unang laro ng pulang kuponan sa larong ito, 1 minuto 46 segundo. Panalo rin. Binabati kita sa pulang manlalaro. Nakarating din kami sa wakas, Emil Legend 2016 na finals. Ano ang susunod para sa iyo ay 60 kilo libreng labanan sa labanan. Nasaan ang blue player? Siya ay isang pambihirang tao mula sa Japan. At isang sikat na manlalaro. Pumalakpak tayo sa susunod. Pakiimbitahan itong Japanese free fighting star. Asul na manlalaro mula sa Japan. Ryuta Shinbei. Taong malapit ng maimbitahan para sa iyo. Siya ay isang scholar mula sa Emil, China. Chen Changlin. Pulang manlalaro na si Chen Changlin. Ang player sa blue side ay si Ryuta Nobe mula sa Japan. Ito ay isang 60 kilo na labanan sa pagitan ng China at Japan. Tila ang tuloy-tuloy na pagkilos na output ni Chen Changlin ay nagpakita ng ilang mga pakinabang. Ngunit alam namin na ang mga manlalaro ng Hapon ay palaging napakahirap na naglalaro. At napakalakas din ng loob niya, kaya tingnan natin kung paano dapat tumugon si Chen Changlin. Hindi ko alam kung sadyang inayos ito sa arena ng Emil Legend. Nagkataon lang ba na magkasunod na naglaro si Chen Changlin laban sa mga manlalaro ng Hapon? Sa ikatlong pagkakataon na nakaharap ko ang mga manlalaro ng Hapon, nanalo ako sa unang 2 beses. Sinabi niya sa akin na ang mga manlalarong Hapons na ito ay napakatibay. Patuloy kitang pinipigilan at binubugbog. Mukhang nahanap na niya ito. Isang paraan upang harapin ang estilo ng mga manlalarong Hapons.
ang huling Japanese na kalaban. Katulad din ito ng tangkad ng kalaban niya ngayon. Ngunit nang makita namin si Chen Changlin na humarap sa mga manlalaro ng hapon ng ilang beses, nalawak ang distansya, nagsagawa ng ilang mid to long range control moves. Ngunit ngayon tingnan natin ang laro ngayon. Mukhang hindi pa handa si Chen Changlin na gawin yon. Pagpindot sa hakbang-hakbang, ayusin ang distansya sa pamamagitan ng pagpedal pasulong. Gagawa rin ako ng ilang pinagsamang pagkilos para isara ang distansya. Masyadong mataas ang bilis at dalas ng output ni Chen Changlin. Ang bilis ng paggalaw ni Chen Changlin ay medyo mabilis. Sumugod ang kalaban. Si Chen Changlin ay umatras. Distansya. Si Chen Changlin ay gumugol ng 5 buwan sa taong ito. Pumunta sa Thailand para sa espesyal na pagsasanay. Sinabi niya na bagaman ang 5 buwan na ito, baka napalampas ang ilang pagkakataon sa laro. Pero para sa sarili kong improvement, sobrang sulit pa rin. Bumalik mula sa pagsasanay sa Thailand. Unang laro, the match with him 5 months ago. Napakalinaw ng pag-unlad. At ngayon ang paraan ng paglalaro. Hindi lamang malinaw ngunit matatag din. Paano tumugon sa ilang pagbabago sa field? Masyadong mature din. Front hand flat hook technique. Ang larong ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang 2 laro. Ang kamalayan ni Chen Changlin sa kontrol ng distansya. Hindi ito kasing linaw ng unang 2 laro. Sa halip, may ginawa pa ako sa aking kalaban. Nagpapalitan ng kamao at binti. Paano laruin ang mid to close range positional warfare? Ang Chen Changlin na ito ay nagpapanatili pa rin ng kanyang pag-unlad at pag-urong. Minsan pumapasok ako at gumagawa ng ilang gawain sa loob. Pagkatapos ay gumawa ng isang combo point. Minsan nagpepedal ako. Pagkatapos ay kontrolin ang distansya. Pinindot ni Chen Changlin ang ringtone. Sinipa ang Japanese player na ito. Napakaganda ng timing. Tignan mo, si Chen Changlin ay nakaharap dito ngayon. Ang manlalarong ito ay may mga paa na mas maikli kaysa sa kanyang sarili. Sa medium at short range, hindi nagpapakita ng partikular na kontrol sa distansya at ang kamalayan ng pag-urong. Kung makikipagkumpetensya ka sa iyong kalaban sa ganitong distansya, hindi ka magiging dehado. Sabi lang niya mas confident siya sa sarili niyang lakas. Piliin ang head-to-head na estilo ng paglalaro. Pero second round at ramdam ko na, ang Japanese player na ito ay gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Ang output ng teknolohiya ay tumaas. Mas mahusay kaysa sa estadong ito sa unang round. Pagluhod at paghampas. Si papasulong na may distansya. Sipa sa harap ng kamay at hampas ng tuhod ni Chen Changlin. Nakakagambala sa ritmo ng atake ng kalaban. Gumanap ng isang mahalagang papel. Diretsong sipain at itumba siya. Ang taling ito ng lubid, pero maraming reaksyon din si Chen Changlin. Sa mga tuntunin ng rate ng tagumpay ng aksyon, mas mataas ang rate ng tagumpay ni Chen Changlin. Gaya ng sinabi mo, bagamat pinili ng Japan na itulak siya sa sulok. Ngunit si Chen Changlin ay umaatras, at kapag umaasa sa sulok ng lubid, ang output ng aksyon ay medyo epektibo rin. Ay sweep ang front hand ng mababa upang ikalat ang distansya. Pigilan ang kalaban sa pag-atake gamit ang front hand. Chen Changlin sa oras na ito, nawala ang performance ng front hand. Natuklasan mo na ba si Chen Changlin? Bawat suntok o sipa, tanging ang aking kamay sa harap ang sumusuporta sa bilis na ito ng napakabilis. Nakagawian. Oops, isa pang positibong sipa. Sa ganitong paraan, pinapanatili ni Chen Changlin ang distansya mula sa kanyang mga kalaban. At para pigilan ang kalaban sa counterattack, mula sa pananaw na ito, ang antas ay napakahusay.
Sa oras na ito, sumisipa ang harap na kamay ni Chen Changlin. Ito ay may napaka-epektibong epekto. Makikita mo na si Chen Changlin ang nagkusa na umatake ng mas marami sa unang dalawang laro. Mula sa simula ng laro hanggang ngayon, ang control style ni Chen Changlin sa paglalaro. Mas maganda ang conversion. Chen Changlin sa normal na panahon, parang fair ang balat. Tapos sobrang linis. Tapos mukha siyang mahina. Kaya tinawag siyang Emmy Scholar. Ang nakamamatay na scholar ni Emmy. Dumating ang laro sa ikatlong laro. Ang buong larong ito ay talagang napaka-compact. Napakahusay na naglaro ngayon si Chen Changlin. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay nasa ilalim ng matinding presyon. Bagamat ang mga manlalarong Hapons ay nagpupumilit ng husto sa unang dalawang antas. Mula sa rate ng hit na ito at rate ng strike na ito, sa mga tuntunin ng intensity ng pag-atake, hindi ito nagsamantala. Ngunit sa ikatlong laro, napanatili pa rin niya ang matinding pagnanais na umatake. Sa larong ito, nagpakita ng mahusay si Chen Changlin. Napakahusay ng mga kasanayan sa binti, ang kakayahang umatake at kontrol. Ang Japanese player na ito ay hindi makakapasok gamit lamang ang kanyang mga paa. Bukod dito, sa panahon ng labanan sa pagitan ng dalawang partido, ang kakayahan ni Chen Changlin sa boxing ay nasa punto. Ang katumpakan ay dapat magkaroon ng malinaw na kalamangan na ito. Sinisipa na naman, ang pagnanais ni Chen Changlin para sa kompetisyong ito. Medyo malakas din, sa kanyang mga salita. Gusto niyang maglaro bawat laro sa susunod na taon. Huwag palampasin ang bawat pagkakataon na makipagkompetensya. Pero bago yon, sa nakaraang pagsasanay siya. Masakit ang tadyang. Sabihin na lang nasa Thailand sila. Ang karaniwang pagsasanay ay medyo malupit din. Walang mutual gatherings. Ito ay talagang isang tunay na labanan, kaya ang mga tadyang ay nasugatan. Pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang naramdaman niya nang nasugatan ang kanyang mga tadyang. Hindi lang daw siya makapagsalita ng malakas. Kung hindi, parang bitak ang mga buto dito. Ang uri ng sakit ng ulo ng buto, kaya ang ating mga atleta sa labanan, hindi lang sa playing field, sa katunayan, ang buong pagsasanay. Ang proseso ng paghahanda ay medyo mahirap. Sa oras na ito, ang aksyon na output ni Chen Changlin habang umatras ng hakbang-hakbang. Kinukuha ng asul na manlalaro ang lahat ng mga order. Kamao sa harap ng kamay. Maligayang pagdating ng aplikasyon. Backhand. Knee strike before. Knee strike again. Tama lang. Ang epekto ng pag-atake sa round na ito ay medyo maganda. At nag-set off din ito ng climax sa eksena. Bagamat ang Japanese player na ito ay kumuha ng 3 sipa kay Chen Changlin, ngunit ang kasalukuyang nakakasakit na momentum ay hindi naman mahina. Hindi pa rin nagpapakita ng ganoong passive o retreating na estado. Sobrang tiyaga talaga. Punch hit din ito. Napakagandang uppercut ng Chan. Ang laro ay nilalaro na ngayon. Nasa ilalim pa rin ako ng kontrol ng mga straight leg technique na ito. Minsan ang pagkakataon ay napakaangkop sa pag-atake. Mataas na pag-scan. Scan ng mataas. Ito. Pagkatapos ng pisikal na pagtanggi, ang ilang mga aksyon ay medyo hindi maganda. Ang bilis ay hindi tumpak. Kasama sa katumpakan ng intensity na ito, magkakaroon ng malaking diskwento. Ngunit may 3 round sa larong ito. Medyo exciting pa rin. Tama. Ang huling resulta ng larong ito, ang lahat ng mga hukom ay nagkakaisang nagdesisyon. Panalo si Red.